Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila. Wala akong katatakutan sa kanila. Kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Ay, si Estomo, Alpayag. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance. Pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ng kaso ngayon, kasong administratibo? Yung dalawa to, yung iba retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ng kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abari, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Antonio Naguete, PMSG Vishwan Valencio, and PSSG Alfredo Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may ranggong one-star general? Yes, pero retired na siya, si General Esteban. Kay Sir Kalinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit? Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umano'y sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin uli yung ating mga respondent na police. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampan ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Maliban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Colonel Orapa. Si Colonel Malinaw, sir, hindi po.
si Pinoy Malinaw, nagpunta nito, 200,000. Pero, huwag banggitin ko lahat ng tungkol kay Colonel Malinaw. Hindi po, sir. Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga makilala si Colonel Malinaw. Pinagpapalitan siya sa akin ni Vicencio Salazar. Hanggang sa pandemic na at pinakilala ka sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Vicencio Salazar, lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Andal, bumibigit kami ng mga pipito Alam sa nila. Meron si Colonel Malinaw, nasa ito sa DGPN, para original chief ng CRPG. Ngayon, hindi siya Mr. Atong at ni Engineer Salazar, temporary tagulan natin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin. Kaya akala siguro nila, isang bahay lang ito nagtagian namin dahil yun yung ginagito dito sa Lidya. Dalawang bahay po yun. Si hindi pa rin nag-rugalay. Kasi may plano lang sila sa akin. Ang ginawa ko, kinilin at pinagpira ko dito sa bahay. Yung time na may kalimutan. Nagpilimutan naman ang balik kinasahad. Dito ko ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya, may notisan, dito nagpatayin na to. Dahil susunod, cellphone ko, yung na ganito. At saka isang tab ng anak ko. At saka, pinagpisan, nagtaros pa sila. Kasi ang patawin na dapat isama ko rin dito. Hindi sir. Diyan mismo, ang pintik na dito sa ano ko. Nagampit ko lang yung anak ko. Sabi ng isang tabi, sakyan sir. Dito, nang dyan yung pating nito. Ito, katalang sana ngayon. At yung sa ating dahil sahan ka ni Mr. Atong siguro maganda na rin ang 6 months. Hindi magandang ito. Hindi tahong kasama si Mr. Atong hindi ng senso sa kasal. At saka si Kirk. Ngayon, agala ni King ng Malinaw, bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong ito silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ng Mr. Atong Boss, kailangan ko sa Danao at magpahinga muna ako. Ang ginagawa nito ni King ng Malinaw, sumunod siya hanggang das. Dahil sa December 3, sumunod siya sa anak ko nakatulog. Hanggang nagpinata ako ng 200,000. Maligyan sa 200,000, binigyan ko pa siya ng alak. Ngayon, nag-isip ako, ito si King ng Malinaw. Membro ng online studies dahil siya ang Saudi, siya ang ng Batangas. Ang hiningi sila lifestyle para adaptan sa Vietnam. Thank you. Your Sir, last your answer. question po on my end po, sorry. Pahabol Follow-up lang. question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit, Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? yes, ang yung team leader na si Lieutenant Colonel Rapa, attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong sa halagang 2 million.
Dahil ang akala na ni Mr. Atongang, ito si Arvin Manggiyat, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manggiyat. Sabi ko kay Mr. Atongang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Eh hindi naman namatay si Arvin Manggiyat. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss, Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gaano katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan Pilipinas, bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso na napon. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin bilang bagong hepe ng napon ko, ang una nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kasong pending tapos by December 2025. So, base doon sa una natin sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, i-resolve natin ng 60 days. Kung magkasala man kami, lumagpas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days siya. Hindi na siguro masama kung 70, 80 days. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint today until the release of the decision. 60 days we have. Kay Mr. Patidongan, Sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, sir? Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyo kay Mr. Atongang na boss, patayin mo na si Lindon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, sir. May monthly yan sila. Pag sinabing alpa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan silang grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million ama. thank you. Our next to ask a question is Mr. Emil Sumangil of GMA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahawiran niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni alias Totoy. As you can see, kakapay pa lang. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin si mga active dito, sino yung mga dismiss na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should have El Burul. Let us not forget that these policemen are still policemen, are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos ni Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan naman sila, so be it. Pero ngayon na nakasampan ng kasos ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin base doon sa ebidensya na isampa ni alias Totoy. Mr. Patidongan, sir. For the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa paalit
Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasampa laban dito sa mga polis? Doon binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Huli na po ito. Hindi ko pa nababasa sa huli ko. Pero, doon, yung nakalagay sa affidavit. Ang most likely na kaso ay grave conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties doon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal and transfer. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Thank you. Call now, Mr. Alan Gatos, DCWB. Kay Patidongan, so binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano karami pa ito na pwede nyong ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laperia. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung pulis. Tapos yung kasama na yung kapatid niya. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga pulis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung ba yung binabanggit niya? Oh yes. At saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC noon. Nung na-assign sila sa licensing. Firearm. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatos of DCWB. Now, next in line is Ms. Marlene Pajernos of DZMM. Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng Mr. Sabongero? Yes, yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanaw. Okay. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang polis.
siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Thank you. Our next. Si Judge Felix Reyes po. Mayroon pa follow-up. Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Kay attorney po, kay Commissioner Carnisan, ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Saan na po direksyon ng investigation natin? Nabanggit ko nakaraan ang talpakan dito na sa NAPOLCOM. Ano po ang magiging susunod na hakbang po? So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima yung mga yan. Babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ng isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating IMIS, Inspection, Monitoring, and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito ay formal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat ngang kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. 2 beses sila sasagot. After which, magpapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito ay sasalang na sa Commission and Bank kung saan ito ay pag-uusapan ng puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So, any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay, di umano ng mga ilang sa Bungero dito, maaari po kayong lumapit sa National Police Commission. I think, meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complete affidavit. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung NAPOLCOM. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Yun nga. video. Para lang Ngayon, po clear. i-blurt mo na. Sir, para lang clear, kasi even though na ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinaw. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. kung anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend Sa on akin me. kasi yan, kalat na yan, Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Okay. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Na pag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At tatakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after NAPOLCOM, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie
And papaano po sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang NAPOLCOM sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you sir. Thank you very much Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na Ales Totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag po natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwedeng i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga police po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga police na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow-up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari din gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na at makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos.
So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Jairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Dondon Patidongan. Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba ro na may kaso ng paggawa ng missing sabongeros sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga nadili yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa akin? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra. Pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, discard nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipi ng CIGD noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yan lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Orapa, nabanggit pa sa akin nung isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa,
yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok. Hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin hong sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort pa raw ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM hubang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved. Una, siyempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request dun si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radio. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat.
Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at itong sa mga pagpatay. May mga bakit daw may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang. Kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila. Ganda ako, katatakupan sa kanila, kung nagbulas sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko, hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Dito lahat sila, dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang ranggo ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Si Estomo, Alpayag. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you, thank you. Okay, that will be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa. Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea Wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Dondon. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan. Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita nyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito,
pag hindi naaasikaso, syempre sumasama ang loob. Pero like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki po itong sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike 1 pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin. At saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-porsigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun na yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon, katandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Thank you. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga yan bumigay. Kahit na di ba pinailan natin ang kaso, di ba? One of the hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa IDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up,
sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na. May We have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victims. It's possible. Kasi nga yung isang kaso doon na si Lasso, sino yun, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, ng mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? Credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, knowing his closeness to the personalities involved, then mayroon siyang sinasabi. Sir, Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo, Senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na
nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulations, sir? Ah? Not enough yung stricter regulation? Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very, yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong magandang solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa isabong investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidongan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba, may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kasi hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidongan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. Hindi na-establish sa Senate hearing, sir, yung connection ni Atong. Hindi na-establish. Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because wala ang direct evidence. Pero ngayon, na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Don Patidongan, din pwede nilang mapile yun. Ma'am, kumusta naman yung mga naka-restrictive custody na mga pulis dun sa sinasangkot sa Sabongero? Nandito pa rin po sila, ma'am, sa krami po at habang dinidinig po yung kanilang posibleng pagkakasangkot po dito dahil may mga naisang pa na nga pong kaso, maliban po doon sa tatlong nauna na po na na-dismiss. At we expect within the day po ay maisasampa na rin po yung mga kasong administratibo laban sa mga nabanggit na pulis po. Ma'am, ilan? 15 o 12 po?
12 po yung nandito, minus po yung 3 na na-dismiss na po. Isang officer at 2 PNCO po yung na-dismiss na po. For different case po. Yung na-dismiss, ma'am, na officer, anong rango po niya? Lieutenant po. Ano yung masalit sila sa accused kay Patidongan? Yes po, yung lieutenant po ay kasama po doon sa mga na-dismiss earlier for their alleged involvement nga po dito sa missing sa Bungero po. But yung iba po ay for different case po. Okay. Ma'am Jean, kung na-dismiss yung isang officer at yung isang yung dalawang na-enlisted, ano yun ma'am? Dahil dun sa partisipasyon nila sa unang mga kaso din sa Bungero? Their alleged participation nga po dito sa missing sa Bungero po. Doon po sa sinabi ko po kanina na lieutenant po. Doon sa PNCO po is a different case po ang kanyang pagkakadismiss po. Ma'am, pero itong 12, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po, because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima, pati na rin po ang kanilang mga pamilya. And nandito po tayo ngayon sa proseso na binevet po natin itong mga information. Marami pong information na nakakarating po sa atin, not only dito sa mga police na under restricted custody. And in fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may area ng Taal Lake po is not only limited doon sa mga information provided by alias Totoy po. So may mga lumapit na po sa atin giving other information, and ito po ay dinadaan po natin sa proseso po, and hopefully po ay magkakaroon po tayo ng magagandang development. As we speak po ay may mga kaanak na rin po ng mga missing sa Bungero na nakuhanan po ng DNA specimen, at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po ng mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing sa Bungero po. DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ma'am Jean, ilang relatives pa po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit niyo po, meron pa bang how many kamag-anaks pa po? Well, as it is po, may 34 po na cases na hawak po ang CADG. Probably we can start from there. But if you will believe yung pong mga allegation and statement po ni alias Totoy po, ay he is claiming na this is not only 34 but more than 100. But for purposes of comparison po, ay doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CADG. But we are not closing our doors. If there are kins po ng mga possible victims po, ay open po ang CADG para kuhanan din po sila ng DNA specimen po. Ma'am Jean, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will be a positive match po, I definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan, because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sa Bungeros na hawak na cases na hawak po ng CADG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure eh. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon, kung makakaroon po ng positive match,
that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maimamatch po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic group. We don't want to preempt po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy but again other possible witness that may come forward po to give information. Yes, ma'am. Si Counselor, si Counselor po Regarding po sa ano? na siyang na sale talents, it's not yung sa kanila niya so mastermind ko gusto ko pa-ambush sa so kasi master agent din niya na siya sa kidmaster. Now, consider na-consider ko siya na consider ko siya na We will get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga-Kalamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates. Baka naman po nakausap na po siya. And since, again, it was mentioned by alias Totoy po, and then we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will conduct case build-up if indeed yung kanyang previous attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman nga po itong mga tao na pinapangalanan po ni Mr. alias Totoy. Last na lang po. Meron po tayo sa Manila na pamangkana. Wala na sa 34. Ito sa exceeding the rest ng 100 sa Pinoyos na yung tumawag sa CN para mag-travel. Baka iluhan na meron po sa 34 na rin po mga We will just have to check again, ma'am, and get updates from CIDG. As far as I know po, yung 34 po na missing sa Bungera po yung talagang nahawakan po na kaso po ng CIDG, meaning yung mga mismong pamilya po nila ang lumapit po. But since there are new revelations po na lumalabas po ngayon, and probably we can take this opportunity also para manawagan po doon sa ibang mga kababayan po natin na posible na may mga kaanak po na hinahanap at posibleng may kinalaman dito sa ganitong similar incident po ay bukas po ang opisina po ng PNP, lalong-lalo na po ang CIDG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in conducting case build-up din po. Meron po kasi isang global risk na-urge daw sa mga na huwag masyadong maniniwa, huwag magpapadala agad-agad na yung mga kasama sa amin na naglalong mga allegedly ay human release kasi ginagawa daw po sila daw talaga yun para starter rate used to happen to in tilapia cages not evidence of Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay hindi natin po pwedeng basta iisang tabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay sumisisib po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, doon sa allegation na huwag maniniwala, kagaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit as earlier this year ay ongoing na po yung case build-up pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was a announcement from the DOJ tsaka lamang po nagsalita yung PNP, and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo nagsasalita early on kasi nga hindi tayo po pwedeng basta mag-rely lang po sa salita ng isa o dalawang tao po. That is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng case build-up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisid po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains ay dadaan po sa proseso yon. Maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man pong mga posibleng kaanak po ng mga nawawala, but it does not limit us from determining kung sino po yung posibleng nagmamay-ari ng mga posibleng human remains po na posible po nating makukuha.